Gusto ko po na pakinggan niyo itong mabuti dahil makakaapekto ito ng malaki sa mga susunod na panahon sa mga nag-a-apply o sa mga nagbabalak na makarating dito sa Canada. Malaki ang pinagbago o ang pagbabago ngayon ng job market dito sa Canada dahil sa tinatawag nating 3-year or 5-year plan. Mahalaga ito na malaman ninyo dahil ito ang magdidetermina sa mga susunod na panahon kung una, tatanggap pa ba sila ng mga manggagawa na mas malaki kaysa inaasahan o kaya naman ito rin ang magdidetermina kung gusto mo pang makarating dito sa Canada. Ngayon, sa mga nag-a-apply at nakakuha ng job offer letter, medyo kasama kayo sa statistics na babanggitin natin mamaya. Pero kung kayo ay nag-a-apply pa lamang at wala pa kayong nakuhang job offer letter o kaya naman hindi pa kayo paparating dito sa Canada o wala pang kasiguraduhan yung pagpunta nyo dito sa Canada, nangangahulugan na affected kayo sa mga susunod na panahon. Pakinggan niyo pong mabuti ito. Sabi ko napakahalaga sapagkat ito ang magdidetermina sa future ninyo bilang mga nag-a-apply o mga nag-a-apply na papunta dito sa Canada at sa future po ng tinatawag nating job market dito sa Canada. Ang ating pong pag-uusap ngayon ay hinalaw ko sa CBC News. Canada added 40,000 jobs in August but it added 100,000 more people too. Naisunulat po ni Pete Evans ng CBC News noong September 8, 2023. Ang sabi po dito, Canada's economy added 39,900 jobs last month, about twice as many as expected, but also only about half as many as would be needed to keep up the population growth. Statistics Canada reported Friday that while the economy added jobs, the country also added about 103,000 new people. So despite the mini surge, the employment rate, the percentage of adults that have job compared to the working age population actually declined 0.1 percentage points to 69.9%. By the sector, the professional, scientific, and technical services category was a source of strength, adding 52,000 positions. Construction added 34,000 jobs. On the flip side, the education sector lost 44,000 jobs and manufacturing shrunk by 30,000 jobs. Okay, nakita niyo po yan, ano? Mayroong tinatawag nating balancing na dito. Dumadami yung tinatawag nating job na ino-offer. Pero kung makita natin, umuunti naman yung job na ino-offer dahil nadadagdagan po ang bilang ng tao dito sa Canada. Ano po ang ibig sabihin nito? Na yung mga na-invite nila nung mga nakararaang panahon, nakararaang buwan, na-add na po ito, sabi kasi kanina, more than 100,000 na tao na yung nag-add up. So yung naidagdag na tao kanina, yun naman ang magpapababa sa bilang ng trabaho ngayon. So, ibig sabihin, medyo nagbalance siya doon sa tinatawag nating job market na inaasahan naman talaga na mangyayari ng Government of Canada dahil nga maraming invitation. Kung matatandaan ninyo sa mga nakararaang vlog natin, marami yung job na in-offer dito sa Canada, marami nag-open, but nangangahulugan din na marami po yung tinatawag nating job na nakuha na, maraming invitation, marami yung taong pumasok, nangangahulugan na medyo bumaba yung number of jobs compare sa taong dumating. Yun po ang ibig sabihin nun. Most of the jobs were of the self-employment variety, which expanded by 50,000 positions. The public sector grew by 13,000 jobs, while the private sector actually contracted by 23,000 jobs. Economists had been expecting the economy to add about 20,000 jobs, and a few were calling for a decline, which would have been the second contraction in a row in the job market. So far this year, Canada's job market has added about 174,000 new positions or an average about 25,000 new jobs per month. Kung titignan po natin, yes, tumaas nga. Ang sabi dito ay 25,000 na trabaho per month. Na yung dati inaasahan ay 40,000. Kaya nga lang sabi natin, maganda yung naging resulta nung nakararaang mga panahon, nakararaang taon na nakapag-invite sila ng mas maraming tao. Siyempre,
Kailangan nga, di ba? Dahil nag-invite, na-suffice ngayon yung need ng Government of Canada na magparami ng population dahil kulang nga sa lakas paggawa. Ngayon, ang naging effect naman nito, kung tumataas yung tao, natural, yung number ng trabaho, bumababa naman. Dati, sabi nila, 30, 40,000, 50,000 per month ang ino-offer na trabaho entire Canada. Pero ngayon, naging 25,000 na lamang. Pero, kung titignan po natin mabuti, 25,000, malaking porsyento pa rin po ito. No? Hindi siya isa lang, hindi siya dalawa, hindi siya hundreds, kundi 25,000 na tao o na trabaho ang inopen. So, ibig sabihin, kung aanalisahin po natin mabuti, parang nangangailangan sila ng 25,000 na tao para per month. Parang ganun po yung pag-aanalisa natin. Sa mababaw na konsepto po yon. Pero, sabi nga natin, hindi naman lahat ito ay siyempre napupunta sa isang bansa, sa isang tao lang. Kundi sa buong daigdig po ito ino-offer. Lalong-lalo na yung mga kaalyado, siyempre, yung may mga good business partners ng Canada, entire the world. Parang gano'n na po yan. But the number of working age adults has gone up by about 3 times that, with Canada's population gaining an average of 83,000 people aged 15 or older every month. Doug Porter, an economist with Bank of Montreal, says the steady stream for more than 800,000 new people who've come to Canada in the past year is the biggest single factor driving the job market right now. So mukhayain nyo yun, 83,000 yung mga ini-invite o yung mga na-invite. Sabihin na natin yung na-average. Kasi ang sabi nila 1 million. So dun sa average na yon na nakita nila, malaki ang pagbabago. Kasi hindi lang, halimbawa sa family, invitation sa family, yung nanay, yung tatay, kung may mga anak yan, mga teenager, let's say 15, 18, 17, 21, kung may mga anak yan nadala, natural. Yung pagpasok ng working age na tinatawag natin, pwede sila magtrabaho sa retail, pwede na mag-part-time, mga estudyante, di ba? Pwede na sila mag-part-time dito sa Canada. Parang dumagdag yun sa numero ng workforce ng Canada. At malaking factor ito, sabi nga natin, sa pagbaba ng trabaho na ino-offer dapat sa entire the world. Halimbawa, yung isang pamilya dumating dito. Sabihin na natin na meron silang 14 years old na anak, 13 years old na anak, o 7 years old. Ilang panahon lang ang kukwentahin, magtatrabaho ng mga bata, gusto na mag-part-time yan. Gusto na magkaroon ng sarili nilang pera pagdating ng araw. So, ibig sabihin, yung mga anak nung dumating, so, i-disregard na natin yung mga single, kasi yung mga single, kumbaga, single sila, sarili nila yun, dala nila yun. Sila talaga magtatrabaho. Pero kung may family, yung isa, times 1, times 2, times 3, parang ganun ang multiplicand, parang ganun, dadami siya. So, tama yung gobyerno na mas marami yung application, dinagdagan nila yung, kumbaga, trabaho, sana, pero yung turnout naman ng applicants at ng mga gusto magtrabaho dito, napakarami. Ang sabi pa po dito, Canada now needs a steady flow of jobs just to match ranging population growth. He said, thus, it's not inconsistent to see sturdy monthly gain of 40,000 jobs and still conclude the market is slightly easing. Speaking to a business audience in Calgary on Thursday, Bank of Canada Governor Tiff McLean said that bank has noted that even in months when the economy adds jobs, they are not coming at a faster pace than population growth, which means they aren't making the inflation fight harder. What that suggests is that the supply of workers is growing more than the demand for workers, McLean said. So, supply is catching up demand and those pressures are easing. So, yun na nga, yung nakararaang vlog natin para may inflation dito sa Canada. Pero may mga factor kasi, sabi natin, may war, merong yung climate change, something like that. Yung iba't ibang mga factor kung bakit nagkaroon tayo ng inflation. Natural, sa kasalukuyan, dumarami yung supply pero yung, kumbaga, demand sa trabaho medyo hindi nag-open na gaano dahil nga sa kasalukuyang krisis dito sa Canada. Marami naman nag-o-open. So, ang target nila sa kasalukuyan ay sana makabuo ng 40,000
yung kumbaga yung annual turnout o yung monthly turnout na invitation o na trabaho dito sa Canada. Ibig sabihin, pag sinabi natin 40,000 applicants from ano na po yun ha, trabaho inside and outside Canada, applicants outside and inside Canada na po yun. So yun po ang ibig sabihin, ano. At syempre, ang inuuna, huwag kayong mabahala dito sasabihin ko, ang inuuna ay yung mga nagtatrabaho na dito o yung nandito na sa Canada, no? So, kasi bad naman sa economy ng isang bansa na ang unahin ay mga tagalabas ng Canada, halimbawa. Wala naman trabaho yung halimbawa mga nandito. Sino unang bibigyan? Natural, i-offer muna yan sa mga nandito na, permanent ka residents, citizens, and so on and so forth, yung mga nandito na, no? At kung sino yung mga nandito na, siyempre, bibigyan muna sila ng unang tsansa. No, kapag wala naghanap ng trabaho at walang qualified doon, saka sila hanap diyan sa ibang bansa tulad ng sa Pilipinas, parang ganon. So, doon makikita natin na kumbaga binabalanse ng gobyerno yung workforce din, ano. At sabi ko nga, huwag kayong mabahala dahil 25,000 pa rin yan. Hanggang 40,000 jobs pa rin ang pwedeng i-offer ng Canada sa mga susunod na panahon. Hindi naman ibig sabihin na sinabi ng Canada na bumababa yung bilang ng trabaho dito sa Canada. Hindi naman nangangahulugan, nahihinto na sila sa project, sa aim nila, sa objective nila na mag-hire ng mga tao kasi kulang pa rin talaga, no, yung workforce dito sa Canada. Kahit na sabihin natin na pagtrabahuhin man lahat ng tao dito, yung iba sabi nga natin matanda na ang population ng Canada at dumami lang dahil nag-invite sila. Yung workforce, yung lakas paggawa ng Canada, ibig sabihin yung age sa 15 hanggang sabihin natin 50, 55, yung kalakasang gumawa. So, nadagdagan lang dahil sa mga immigrant. So, mas malaki pa rin yung matanda na about to retire na hindi na nagtatrabaho. Ang sistema lang po natin dito, ipagpatuloy niyo po yung inyong pangarap na makarating dito sa Canada. Open pa rin po ang Canada. Kung may narinig kayo dyan na close na, hindi po totoo yan. Kasi, kung papansin po ninyo sa government site ng Canada, open na open pa rin po at may mga job postings pa rin po tayo sa job bank. No? Pag sinabi nilang close, edi close, parang ganon. Pero I doubt. Dahil kailangan pa rin po nila kayo. Kailangan pa rin po nila yung mga skills ninyo dito sa Canada. I hope hindi kayo nabahala. Nung binabasa ko ito, parang nakakabahala, no? Pero at the end naman, ay hindi naman pala kasi nagkaroon lang ng turnout dahil sa laki. Bigla ang laki ng population na binuhat ng Canada from other countries dito. Siyempre, yung number of population is stagnant to 40,000. Bumaba yun dahil sa differentiate nila, no? So, marami pa rin pong trabaho dito sa Canada. Wag lang po tayong mamimili in accordance to your work experience and skills. So, maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli!